Huli akong tumungtong sa kusina ng Center for Asian Culinary Studies 11 years ago. So, ganun nakatagal. I would say, since nagta-transition yung buhay ko sa gantong mundo, nung panahon na nag-a-attend ako ng classes nila, lahat actually ng nakasama ko, lahat ng batchmates ko, lahat ng instructors namin, lahat sila nag-contribute doon sa mga magagandang memorya na meron ako dito. Siyempre, yung nakaka-experience ka ng bagong technique, bagong luto, bagong cuisine, kasi lahat inaral namin eh. For 11 years, I have often imagined myself cooking for my teacher na hindi ko nagawa kasi basta hindi ako umabot sa repertoire namin eh. But ito yung pinaka inaabangan ko, ito yung pag nag-i-imagine ako ng gagawin ko sa farm to table balang araw, ipagluluto ko si Chef Gene. Para dun nga sa sinasabi kong tatay ko sa kulinarya, gagawin ko lang yung isa sa mga pinaka-paborito kong recipes na natutunan ko nung time ko nang nasa school nila ako. What would top that expectation is if I get to cook with him. Ito yung hinahanap nating kulay, chef, no? Yan. Okay, ganda. Oh, maganda yung touch na ginawa mo. Pinasok mo pa yung Yung onions yung po. onion sa loob. That would be bonkers. That would be mind-blowing for me. Ibang klaseng experience yun. Kulang. Kulang siya. May tinatawag. Ano kulang? Chef, restaurateur, best-selling author. Yan ang pagkakakilala ng marami kay Chef Gene Gonzalez. At para sa akin, siya ay isang mentor. Ang isa sa mga unang naniwala sa aking kakayahang magluto. Ang nagpalawak sa aking kaalaman at nagbigay sa akin ng inspirasyon na tuklasin ang sarili kong identity bilang kusinero. Dito sa compound na cafe sa Bell at Center for Asian Culinary Studies, sa wakas, makakasabay ko na sa pagluluto ang idol kong chef. Sa Kapampangan, ang tawag nito, paluklok. Paluklok, okay. Luklok means, upo. So, Okay po. ito ay napakadaling recipe pero napakasarap kasi natatago mo lahat ng lahok eh. Lahat ng sarap ng manok. Tapos, traditional lang, chef, yung aromatics natin, Oh. yung mga panggisa. Actually, freewheeling to eh. Basta nailuto mo yung manok kasama ng bigas, sama-sama na lahat yan. Alam mo naman sa bukid, napakasimple lang ng dating nila eh. Pagdating sa pagluluto. Eto, lahat ng lahok itatrap natin, lahat ng flavor itatrap natin sa manok. Okay, so one pot parang meat. version ng Singapore rice to eh. Okay. Chicken rice, di ba? Yan, lagyan natin ng alato oil. Pwedeng ordinaryong oil din. Konting gisa lang dyan sa sibuyas at saka sa atsuete oil. So, isi-sear lang natin. So, sear lang natin ng konti yan. Lagyan na natin ng bawang. Lagyan natin ng luya. Okay. So, may pagka yung bango ng tinola, Okay. tapos yung pagka woody at saka floral ng atsuete, papasok dyan sa ginisa lang natin, no? Akala ng maraming tao na kulay lang ang atsuete. Kasi wala talagang amoy, wala talaga siyang lasa eh. Lumalabas lang ang lasa niya at amoy niya pag nasama ang mga ingredients. Apo. So, lagyan na natin ng paminta. I think, isa to sa mga traditional recipes na talagang hindi na ganun kadalas gawin. Yun nga maganda dito eh. Nakakalimutan nila, pero pwedeng gawin sa bahay ito. Biruin mo. One pot. One pot. One pot cooking. Napaka for the times. Lalo na yung may mga condo, nasa condo o nasa apartment. Busy. Pero hindi naman po kailangan palayok iluto. Hindi kailangan. Rustic lang Rustic natin. yung ating Siyempre, setup. farm to table tayo eh. Ito yung hinahanap nating kulay, chef, no? Yan. Oo. Okay, ganda. Oo nga. Okay, so yung rice Oh, po, maganda yung touch na ginawa mo. Pinasok mo pa yung yung onions yung po. onion sa loob. Oo. Talagang
pasok na pasok, shoot na shoot ang lasa niyan. Lagyan na natin ng patis. Timpla. Tapos, lagyan natin ng alagaw. Okay. O bagong pitas lang. Bagong pitas. Tsaka meron kayo dito sarili ng Oo. Meron tayo sarili dito. Kasi talagang tinaniman ko to ng kung ano-ano para magamit ng mga student. Ang gagawin nating water, siguro Same measurement to siya. Ito pinantakal ko sa bigas eh. Apo. Ang gagawin natin is 1:2. Okay. Tapos kung ano man tubig ang meron ng manok at lahat, will take care of the total cooking of the rice. Tapos, bago natin isilbi, ito, kumuha ako ng talinum. Nakuha ko itong ligaw eh. Tapos ang ginawa ko, putol lang ng putol, tanim lang ng tanim, masarap na vegetable to eh. Actually. Minsan nga, a few of these leaves nilalagay ko sa salad. Pero ang nito, lagay lang natin sa taas mamaya, takpan natin, masisteam siya. Okay. Kumpleto na ang meal natin. May gulay tayo, may manok tayo, may bigas tayo. And then yun nga, yung very subtle na flavor na meron si talinum, magdadagdag pa doon sa simpleng dish na piniprepare natin. Very well cooked. We're good to go. So okay na po natin to, Chef. Hindi na natin to tatakpan lang i-in. natin. Tatakpan lang and then carry over cooking. So, carry over cooking lang yan. Tapos okay na tayo. Habang ipinapahinga namin ang pinaupong manok ni Chef Jean, maghahanda rin ako ng isa pang espesyal na chicken dish. Nung nag-umpisa pa lang ako magluto, syempre, mga alam ko lang naman na flavors, yung kinalakihan ko lang. Impluensya ng aking igurot na ina, at syempre, yung pagpapakitang gilas ng aking Bicolanong ama. So, growing up, na-expose ako sa cuisine ng mga igurot. Syempre, hindi mawawala yung itag natin. And I had the opportunity to create my own. And eto na, yung kinalabasan. Yung Bicolanong igurot natin. Basically, ginataang piniktikan lang to. Ready na yung ating chicken. Slice lang tayo ng ating itag. So meron tayong dalawang klase dito. Ito yung smoke. Tsaka ito naman yung inasinan. And yung ating leeks. After natin masalansan yung ating mga meat, lagyan na natin yung ating stock or tubig. And yung ating Bicolano element, gata. Siguro kung tatanungin natin kung saan talaga ako namulat sa mundo ng kusina, masasabi ko sa Pantalan, Mansalay, Mindoro. Alam naman natin, I was born in Benguet and then nasunog yung bahay namin doon, so we had to move sa Mindoro. And Mindoro kasi, para explain ko lang yung bahay namin doon, siguro mga ilang metro lang dagat na, pero yung likod namin, bundok din. So, meron akong magandang balanse ng siguro yung access sa dagat at yung mga lush na mga ingredients. And then there was this one time na season ng dilis. Kung saan hindi mo na kailangang pumunta sa laot para makapanghuli nito. May mga time kasi na depende sa klima, lumalapit sila sa may pangpang, sa may aplaya. And then syempre nagkagulo yung mga tao kasi
very, kumbaga once in a blue moon na nangyayari yun eh. And pag nagkakaroon ng ganung pagkakataon, ang ginagawa ng mga locals, kukuha sila ng kanilang mga tools para makapanghuli ng mga dilis, monamon, depende kasi sa lakihan. And then, magkikilaw sila. Kung meron akong isa sa mga unang dish na natutunan, I would say ito yon. And kahit nung dumadayo na ako sa ibang bansa para mag-demo ng mga recipes, bit-bit ko pa rin talaga yung kilawin. So nagpipiga tayo ngayon ng kalamansi. Na-realize ko lang na masarap naman yung purong suka lang yung gagamitin natin para, kumbaga parang ipangluto. Dito kasi sa kilawin, dahil gumagamit tayo ng acid, ang nangyayari is parang na siyang tinatawag nating liquid fire. So in a way, nagkakaroon ng chemical reaction na maitutulad natin sa pag-a-apply ng heat. What I would do is 60-40, 60 na suka, 40% nun acid from our lime or kalamansi. So we have, I think, enough. Gamit lang tayo ng cocoa vinegar. And also, spiced vinegar na din. And then, set aside lang natin yan para i-prepare na yung iba pa namang components ng ating kilawin. So once na nakuha na natin yung preferred nating balanse ng ating acid, titimplahan lang natin to ng syempre asin. Pwede rin kayong gumamit ng patis or bagoong. Just to add contrast lang dun sa iba't ibang flavors na meron tayo, lalagay din tayo ng konting sugar. And of course, paminta. So ready na ako doon sa ating acid. Natimplahan ko na siya. Para sa akin, balanse na yung asim, tamis, at saka yung alat syempre. And since spiced vinegar yung ginamit natin, meron na ring halong luya yan. So for me, parang nagdadagdag siya ng lalim ng lasa. And once na nakuha ko na yung sibuyas ko, yung balanse ng acid, and yung type ng protein na ikikilaw ko, everything else, bahala ka na doon kung anong trip mong ilagay. So set aside lang natin yan. Susunod lang natin yung ating pipino. And syempre, para nga dun sa bida ng ating dish, yung ating dilis. So there's basically two ways of filleting your anchovies or tinatawag nating dilis. One is yung pinaka-practical, gamit tayo ng daliri, or pwede rin tayong gumamit ng knife. What I do is, pinipress ko lang yung dun sa may batok ng isda hanggang sa may makita kayong kumalas na konting flesh, and then isa-slide mo ngayon yung hinlalaki mo doon sa tinik para ma-reveal yung loob. Kunin lang natin yung other side, sa-slide lang natin ulit yung daliri, and then tatanggalin na natin yung tinik. Satisfied na ako doon sa dami ng ating na-fillet na dilis. Lalagay lang natin doon sa ating container. Ang natitira lang natin gawin ay syempre ibabad yung ating mga ingredients sa ating liquid fire. This is optional. Syempre yung traditional na paggawa ng kilawin, sama-sama lang yan. Hindi mo na kailangang bigyan ng kanya-kanyang container. But then again, dahil nga I would consider na yung tatay ko sa culinary arts ang pagsisilbihan ko, gusto ko lang mas malinis yung flavors. Gusto ko madidistinguish pa rin niyo yung lasa ng sibuyas, ng cucumber, tsaka ng ating singkamas. Kaya ko siya pinaghiwa-hiwalay.
Sandali na lang magsasalo-salo na tayo, Food Explorers! Pero bago ang kainan, gusto niyo bang malaman kung para sa inyo rin ang karera ng pagiging chef? Pakinggan natin ang kwento ng ilang estudyante ng CICS. Nung nag-work ako sa abroad, doon ako na gusto bumalik. Tapos gusto mag-culinary So, nagtatrabaho ka na? sa food and beverage industry. Sabi, ano kaya kung ituloy ko yung gusto kong mag-enroll sa culinary school. That would be weird, no? Kasi normally, pag nakatungtong ka na sa industriya, hindi ka na babalik sa culinary school. Pero hindi. Alam ko kasing kulang pa eh. Okay. Kulang pa yung knowledge ko. May mali pala. Tapos ito pa yung tama. Yes. Since bata ako, miling na ako kumain talaga. Kasi, syempre, I mean, I'm sure marami sa atin na pumupunta sa industriyang to, may background sila na, masarap magluto yung family, di ba? Yes. Masarap magluto yung lola. Totoo ganun. Yung sa akin, yung lola ko, masarap magluto. 7 years ako nagtatrabaho as in Corporate? company. Alright. So, wala talagang panahon. Tapos, nag-quit ako sa corporate. Nag-abroad din ako for a while. Nasa US ako for 6 months. Okay. Tapos, in that 6 months, sabi ko, ito na, gagawin ko na. Mag-shift na talaga ako completely dun sa talagang gusto ko. Is it still feasible? Is it still practical for siguro parents to endorse them or to push them to attend culinary school? Oo naman. Parang yung pagkukulinary, hindi lang naman luto eh. Okay. Para sa akin, Yes, sir. may siyempre discipline. Yes. Saka Totoo. yung responsibility, doon mo maano yung mga bata. Yes. Sa hindi lang bata, hindi lang naman, kahit anong edad. Ako nag-umpisa eh. I mean, ang laking bagay nung natutulong nung hands-on training natin. Pero yung mga kwento, yung mga, ito kasi yung experience ko sa mga gantong lugar, ang laking bagay. No? Well, chefs, thank you so much for spending. If we're talking of an iconic Filipino dish, this is one of them. Yeah. This is one of them. Mm. Yung development ng flavor, yung fermentation, amino acids dito Yes. sa dalawang klaseng itab, lumilitaw talaga and really gives it yung depth. Tsaka kung lang to, chef, I mean, etag lang yung 2 kinds natin. Chicken, yan gata. Wala nang seasoning yan, walang salt. Sa Europe, uhulugan nila ng sausage. Uhulugan nila ng ham bone. Yes. Right? Which is basically the same idea ng development ng paglalagay ng more amino acids sa pagkain. Pag-lunsuri nila. Kulang. Kulang siya. May tinatawag. Ano kulang? Kulang tayo ng kanin, chef. Tama! Tama! Kulang na kaalihan naman pala eh. Yan! Ito ko lang sabi yung mga ulam na nagtatawag ng kanin. JR, ang sarap nito. Grabe. Parang binalik mo ako nung nanalo ka ng yung nanalo ka doon sa competition. Oh. Then, seryoso, ito yung, that was the last time na niluto ko siya. Pinakita ko to kasi marami sa kanila na nag-delve into spices, taste. Ito, pinakita ko yung natural flavors na pwedeng ilabas na hindi kailangan ng masyadong malalakas na spices. So, yung manok, lasang manok, yung texture ng rice. Actually, saka ibang characteristic ng Filipino cuisine. Na siyempre, yung typical aromatic lang natin, luyas, bawang sibuyas, anis. Pero hindi siya nag-overpower doon sa ingredient na ginagamit. Para makumpleto ang aming reunion dinner ni na chef, so sorpresahin ko sila ng isang dessert na tila pamilyar sa mga estudyante ng CICS. And to finish off, yung main yung ginagawa ko para dun nga sa sinasabi kong tatay ko sa kulinarya, gagawin ko lang yung isa sa mga pinaka-paborito kong recipes na natutunan ko nung time ko nang nasa school nila ako, yung chocolate Bavarian, hanggang sa dinala ko na to doon sa lahat ng hotels na pinagtrabahuhan ko, pinangalanan ko tong chocolate gato. Pakasimple lang nito, we have here our double boiler or yung ating bain-marie. Mainit na yung tubig. Imimelt lang natin yung chocolate.
And habang minimelt natin yan, so meron tayo ditong warm milk and gagamitin natin yan to bloom yung ating gelatin. Again, yung pagbo-bloom ng gelatin ay napaka-importanting step para mas ma-activate natin yung ating gelatin. Then hayaan lang natin siyang tumambay muna dyan habang minimelt natin yung ating chocolate. So kaya tayo gumagamit ng ating bain-marie is for us to be able to, one of course, to melt yung chocolate natin. But ang pinaka-hinahanap talaga natin dito is to temper yung ating chocolate. Basically, it's a culinary term that tells you na perfectly aligned na yung molecules ng chocolate natin. What it means in layman's term is glossy na siya at wala nang yung buo-buo. So once na nakuha na natin yan, pwede na nating ilagay yung iba pa nating ingredients. Let's put in our milk. Nice. Very nice. Yung kakaibang texture niya, yung lalim ng flavors niya. Kasi melted yung mouth. Pero maganda yung maganda yung proportion ng chocolate kasi hindi siya Check, sinunod ko lang yung recipe niya. Kaya lang, hindi siya mabait. Pero nandun yung character ng chocolate, dark siya. Yes. Ang restaurant na naghahain ng masasarap na Filipino and European cuisine simula pa noong dekada 80, ngayon ay matatagpuan nyo na sa kanilang bagong tahanan dito sa San Juan. At dahil sa kanilang masasarap na heritage dishes at relaxing ambience, paborito itong balik-balikan ng pamilyang Pinoy. Tara Food Explorers! Mag-food trip tayo sa Cafe Isabel. Well, Yung hinanda sa amin. eto, naghanda ang Cafe Isabel para sa'yo kasi right now, sumasabay naman sa trending, although ngayon, usong-uso heritage food. Ito yung paella sulipena, very similar to the Spanish cuisine na style, may salpikaw. Opo. Tapos, meron tayong pinsek pero tinapa. Tapos nilagyan na lang natin ng salsa. At saka yung lengua. Kumpara po sa bringhe, mas malinis yung flavor niya. Tsaka walang turmeric. Yung Apo. bringhe is turmeric based. So, Yun mas coconutty, mas earthy. Ito ang pinag-aagawan. Yung tutong sa ordinaryong tao, pag sa paella, sokarat. Ito Kapampangan Ensaymada. Born out of the churches. Kasi yung mga egg white, Ayan, di ba? okay. Hinalo sa Semento. kayola. Apo. Tapos yun ang pinang sa adobe. Apo. Ito naman, yung egg yolks, naging rich bread. Cheers. Cheers. Ensaymada, cheers. It's so smooth, it melts in the mouth, it's so sensual. Just egg yolks, butter, sugar, and caramelization for the technique of getting it all together. Minsan talaga na nahihiya yung tao, akala nila ordinaryo lang yung kinakain nila eh. Tingin ko, hindi lang nado-document o hindi lang nare-rediscover. Kasi kahit saan lugar sa Pilipinas, kung hahanapin mo talaga yung masarap na pagkain, lalabas siya eh.